Abay, hindi ko expected to guys. Meron din palang himalang nangyari dito kay former Senate President Franklin Drilon at hindi na puro pambabash ang lumalabas sa kanyang bibig at himala, gising na gising din guys ang kanyang diwa at hindi tulog. Nakita niya rin kahit papano ang good things na ginawa ni President Bongbong Marcos. Kasi guys, usually, ang ginagawa talaga ni Franklin Drilon, even though maganda ang ginagawa ni President Bongbong Marcos para sa mamamayang Pilipino, wala siyang pakialam as long as mabash siya, mabash ng mangbash siya. So yun yung ginagawa talaga niya usually ang maging kritiko, literal na critics. So ngayon nakakapagtaka, 'di ba? Nabulol si Mima sa bash-bash kasi usually yun naman talaga yung ginagawa niya. Even though maganda yung pamamalakad na ginagawa ho ng ating presidente, wala siyang pakialam. Basta yung lumalabas sa kanyang bibig ay puro pang babash. So ngayon nagtaka ako. Kasi for the first time in the history, pinuri ho ni Franklin Drilon ang ginawang desisyon ni President Bongbong Marcos na tinalaga niya bilang bagong Department of Finance Secretary itong si Ralph Recto. So sabi dito sa balita, the ideal choice to lead DOF. Actually, hindi lang guys si Franklin Drilon ang pumuri na dilawan. Meron din ito si former Senator Antonio Trillanes din also. Sabi dito, Trillanes backs mentor Ralph Recto, our country's finances in good hands. So meron silang pagpupuri sa ating presidente sa pagtalaga kay Ralph Recto bilang isang bagong kalihim ng Department of Finance. So nagtaka ako, sabi ko, bakit kaya pinupuri ng mga dilawan itong si President because of Ralph Recto? Tiningnan ko din yung sinuportahang kandidato ni Ralph Recto, just to be fair and balanced guys na kandidato ni Ralph Recto during campaign. So, nalaman ko na itong si Ralph Recto ay dati din palang dilawan and sinuportahan niya yung candidacy ni former Vice President Leni Robredo. So, no wonder bakit puring-puring ngayon yung mga dilawan kay President Bongbong Marcos. So, yun pala yung major reason kasi dating kulay dilaw itong si Ralph Recto. Pero guys, lilinawin ko sa inyo hindi ho dilawan ng presidente. Kagaya ng sinabi ko sa inyo, walang kinukulay ang ating Pangulo. Hindi siya nakabase sa kulay. As long as meron kang maiaambag, as long as meron kang mailalapag sa hapagkainan, as long as malaki yung magiging contribution mo para sa ating bayan, walang kinukulay-kulay ang presidente. Yun nga lang, dapat ibigay nyo din kahit papaano ang loyalty nyo sa kanya para may sa katuparan ang nais ipatupad dito sa ating bayan. Ano? So, dilawan pala itong si Ralph Recto, guys. So, ako hindi ako nagiging bias dito, guys. Nagiging fair ako. So, in-appoint niya ni President Bongbong Marcos, hindi dahil sa kulay, but because of his credential and yung kaya niyang maiaambag dito sa ating bayan. Kasi itong si former Department of Finance Secretary Benjamin Diokno ay talagang pa-resign na talaga to. Kinuha lang siya, binugot ni President Bongbong Marcos nung siya ay naging presidente. Pero pa-resign na talaga itong si Benjamin Diokno. So, hindi ho tinanggal ulit, ulitin ko sa inyo, hindi ho tinanggal si Benjamin Diokno. Kumbaga, ililipat lang sana dito sa Maharlika Investment Corporation itong si Benjamin Diokno, pero tinanggihan niya itong si President Bongbong Marcos. Hindi natin malaman kung ano yung dahilan, pero kung hindi man siya pupunta dito sa MIC para pamunuan itong malaking korporasyon na to, babalik naman siya sa Bangko Sentral bilang isang monetary board. So, yun ho yung pinakamalaking sangay ng Bangko Sentral ng bansang Pilipinas. Anyway, going back sa ating topic, ito na nga,
Former Senate President Frank Drilon has lauded President Ferdinand Marcos Jr. appointment of Deputy Speaker Ralph Recto as new Department of Finance, DOF Secretary. At bukod dyan guys, hindi lang din naman mga dilawan ang pumuri dito sa pagtalaga ni President Bongbong Marcos kay Ralph Recto, kundi sila si Martin Romualdez, pinuri niya rin guys itong si President Bongbong Marcos, at madaming senador ang sumuporta at mga congressman sumuporta kay President Bongbong Marcos nung tinalaga niya itong si Ralph Recto. Madami ang pumuri. So anyway, as the Marcos administration works towards reviving our economy and regaining our status as one of the Asia's fastest growing economies, Ralph Recto is unquestionably the ideal choice to lead this endeavor, sabi yan ni Franklin Drilon. So, hindi naman yan in-appoint ni Pangulong PBBM itong si Ralph Recto dahil sa mga sasabihin nyo sa kanya. In-appoint niya itong si Ralph Recto bilang bagong kalihim ng DOF dahil meron siyang maiaambag sa ating bayan. Alam niya ni Pangulong Bongbong Marcos. And hindi naman yan mag-a-appoint si President ng basta-basta lang. So, tiningnan niya yung credential at kagaya mismo ng sinabi ni PBBM, borrowing the words coming from his mouth, na nakatrabaho niya itong si Ralph Recto at literal talagang magaling. Yan ho yung sinabi ni President Bongbong Marcos. So, sabi pa dito, Drilon said his experience working in Senate with Recto showed the now congressman experience in crafting fiscal policy. Kasi totoo guys, nakatrabaho ni President PBBM si Ralph Recto during nung senator pa lamang siya. So, having served alongside him in the Senate for an impressive 12 years, 3 years as Senate President pro tempore, when I was a Senate President, we have witnessed firsthand his profound understanding of the needs of the Filipino. Drilon also cited Recto's stint as a socio-economic planning secretary and Director General of National Economic Development Authority or NEDA. Yun na nga yung sinabi ko sa inyo guys, naging former director ng NEDA itong si Ralph Recto from 2008 to 2009 as proof of his knowledge in economic policies. So maganda naman yung credential ni Ralph Recto, and no wonder na bakit siya kinuha ni President BBM, because of his credential. So ngayon, pinuri ho ng mga pink cards, kakampings, itong si President. So, for the first time in the history, pinuri nila. No, diba? Hindi sila kumontra sa desisyon. Kaya nga naman hindi sila kumontra sa desisyon because Ralph Recto is a former Dilawan din. So, anyway, even though his political color is yellow, President Bongbong Marcos trust him. Binigyan niya ng tiwala kasi it's not the color anymore, kundi para na ito dito sa ating bayan. So, huwag tayong magkulay-kulay. Unlike the former President Digong na lahat ng mga appointees dyan ay mga dilawan, mga literal na DDS. So, huwag tayong magbase sa kulay. If someone na alam naman natin na capable and knowledgeable about that certain position, why not na ibigay yung position na yan sa kanya, because he deserves that position. And we all know that person can help to grow our country ng mabilisan. So anyway, that's it guys. It's me again, si Mimi Alicia nyo, at nagbabalik ulit ako sa ating panibagong video.